May balita po ba kayo sa kaso po ng asawa ko? Galing na po dito ang anak niyo, Mrs. At nabigay na rin ho namin sa kanya ang plate number ng sasakyan na nakasagasa sa asawa niyo. Sino ba yung hayop na pumatay sa asawa ko? Pag-aari po ito ng isang negosyanteng in-check. Si Miss Ivy Tan, anak ni Erickson Tan. Teka lang, hindi ko matatanggap yun, June. Paano namang magagawa ni Tita Ivy yun? Maski naman ako hindi ko matanggap eh. Bakit siya kailangan dami ng Tita Ivy mo sa awing nila ni nanay? Hindi ako lumalabas ng gabing yun. Ikaw ang liable dito. Wala kaming magagawa, kundi ikaw mismo ang uulihin namin. Kulang na lang sungay para pumunta na siya sa impyerno, hayop siya. Hindi mo ba alam na yung Rachel na yan, yung tiyan ng Rachel na yan ang pumatay sa tatay mo? Pinagtatanggol mo na naman itong asawa mo, ha? Dahil ayaw mo na namang mapuntang galit ko sa kanya. Gusto ko nandun ka, okay? Alam, Hindi ako pumatay sa asawa mo! Hindi ako! pwede mong bulahin si Atras, pero ako hindi. Layasin ang babae niyan! Ginagawa niyan dito! Lalabas ako dito na taas noo, marangal, dahil hindi ako mamamatay tao! Chupi! Hindi ko talaga magawang tuparin yung paghihiganti ko sa pamilyang yan. Dahil kahit kailan, hindi na tayo yayaman pa. Pero kotse mo yun nasa footage, tita eh. How do you explain that? Hindi ko alam, pero alam ng Diyos na malinis sa konsyensya ko. Ikaw ang nakasagasa sa father ni June. Oo ako nga, pero believe me, hindi ko sinasadya lahat. Hindi ko sinasadya. Walang makakaalam nito bukod sa ating dalawa. Promise. Ang sabi ng Tita Ivy mo? June, Ninamin niya yung totoo? Sinabi ba niyang siya yung nakasagasa kay tatay ng gabing yun? Yung siya yung nakapatay? June, dahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Hindi daw si Tita Ivy yung nakabangga kay Tatay Sito. Siyempre, tatanggi niya yun. Rachel, kung ang kriminal, inamin yung kasalanan niya, di sana wala tayong korte ngayon, di ba? Ewan ko, sa tingin ko naman kasi nagsasabi ng totoo si Tita Ivy na inosente siya eh. Hindi niya kayang gumawa ng ganong krimen, June. Sige nga, paliwanag mo nga sa akin yung video footage na yun. Ano yun, yung sasakyan niya, tumakbo mag-isa? Wala nagmamaneho. Tapos hinanap si tatay, binangga, ganon? Oo naman. Maniwala ka sa akin, Manang Flor. Hindi si Ma'am Ivy ang nakasagasa kay Sito. Si Miss PB ang gumamit na sasakyan ng mga oras na yun. Alia, susunduin kita. We're going somewhere. Okay? Ma'am, ito lang po yung susi available. Ma'am. Pabalik din ako. Alam ko kasi ako nga mismo yung nag-abot na susi sa kanya eh. Diyos ko, bagay. Totoo ba yung sinasabi mo? Eh, Manong Flor, totoo yung sinasabi ni Didit. Kasi nung araw na yun, nakita ko rin si Miss Phoebe, yung pinandar na yung sasakyan doon sa may gate. Uy, Tol. Saan mag-isa dyan? Yung meron? Pare, init kasi sa loob. Gusto mong fan? Meron ako sa bahay. Peram ko sa'yo. Alam mo, Puloy, di nakakatawa. Sorry. Ako na meron. May nagkasagutan kasi kami ni Rachel tungkol sa Tita Ivy niya. Pare, inosente daw eh. Hindi daw kayang pumatay ng tao. Eh, ganun talaga, Tol. Kamag-anak niya yun eh. Siyempre, kakampihan niya yun. Kahit alam mo mali, kakampihan mo pa. Siguro, kapag umamin na yung Tita Ivy niya na siya talaga yung pumatay sa tatay mo, tsaka siya maniniwala. Pero sa ngayon, ganun talaga. Tsaka di ba, sa sarili mo, hirap tanggapin na yung kamag-anak mo yung nakagawa ng krimen. Eh, lalo na, ang bait-bait sa kanya ng Tita Ivy niya. Saka intindihin mo muna, Brad. Sabagay, may tama ka naman. Mahirap naman talaga tanggapin pag yung kamag-anak mo may ginawang masama eh. Pero maski naman ako, hindi ko rin naman matanggap na magagawa ni Tita Ivy yun. Pero sabihin mo nga sa akin, paano niya explain yung video footage niya yun? Diba? Yun nga eh. Kaya nang gagaliitin yung nanay mo yun, dahil sa footage na yun, dahil may ebidensya eh. Ngayon yung problema. Eh, pares kasi sila may pinapaniwalaan eh. Pare, hirap na akong pumagit na sa dalawang yan eh. Nay! Nay, ano
Anong ginagawa niyo? Ano ba ito nakikita mo? Ha? Pinapalayas na kita dito sa loob ng pamamahay ko. Lumayas ka na! Kuya! Kuya! O, Gigi, bakit? Nanay! Ano pang ginagawa mo? Kuya! Nay, ano na naman to? Nay, ano ba? Pinalalayas ko na yung asawa mo! Kuya, Pia! Nakampo ni Satanas! Nay, pwede ba mong gawin to kay Rachel? Utang na loob naman, no? Ginagawa ko dahil yun ang nararapat. Baka mamaya, isang araw, magising na lang ako dito, pati ako. Gusto niya na akong patayin. Nay! O ngayon, Junior, mamili ka. Gusto mo bang sumama dyan sa babaeng may lahing kriminal? O gusto mong dito na lang sa amin ng kapatid mo? Manang Flor. Manang Flor, saan ka pupunta? Gusto mo sasabihin mo ka na Angkong ang nalalaman mo. Huwag kang mag-alala, Phoebe. Hindi ako sa kanya pupunta. Mismong sa Tita Ivy mo ako didiretso. Please don't tell her. Please. Kung hindi mo kayang sabihin sa kanya, ako ang magsasabi sa kanya mismo. Talagang gusto mong parusahan ng Tita Ivy mo, no? Sa kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Sige. Sige, sabihin mo. Aray ko! Tingin mo, papayag ako na gawin mo yan? Ha? Tingin mo, papayag ako na gagawin mo yan, ha? Aray ko, Tingin mo? nasasaktan ako, Phoebe. Wala akong pake. Papayag ako, hindi. Dito. Ma'am. Phoebe. Manang Flor. Ma'am. Junior, anong ginagawa mo? Nay, hindi ko kailangan mamili. Walang aalis sa bahay na to. Di ako aalis, di aalis si Rachel. Narinig niyo yun? Ano? Ikaw talaga walang hiya, ha? Hayop ka? Ha? Natututo ka ng sumuway sa akin dahil lang sa babaeng yan? Tama na! Tama na! Ayoko na ng gulo! Sige, para matapos na to, ako na yung aalis. Total, hindi niyo rin naman ako titigilan hanggat nakikita niyo ako dito sa bahay na to, di ba? Talaga? Rachel, di ka alis. Hindi. Sige na, umalis ka na! Umalis ka na dito! Ay, tama na! Tama na! Ngayon, Junior. Tignan mo. Tignan mo ang alaala ng ama mo. Tignan ko lang kung makatingin ka sa kanya ng diretso. Ngayon, sabihin mo sa akin habang tinititigan mo ang ama mo, kung kaya pa rin ang konsensya mo na kupkupin niyang babae, na ang kamag-anak ang pumatay sa sarili mong tatay. Samantalang yung Ivy na yon, hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabayad sa kasalanan ginawa niya sa ama mo. Rachel, huwag mo naman gawin to. Kailangan kong gawin to, June. Kailangan kayanin natin. Huwag mo nang hintayin na pati yung relasyon mo sa pamilya mo masira dahil lang sa akin. Kailangan ka ng pamilya mo at kailangan mo rin sila. Rachel, hindi. Rachel, tama na, tama na. Asawa na kita. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan ang baby natin. Sasama ko sa'yo. June. Rachel, wala akong pakialam. Mas importante sa akin yung kalagayan mo. Kaya sa ayaw at gusto mo sasama ko sa'yo. Paano yung nanay mo? Si Gigi. Manang Flor, hinihintay ka na ng mga gawain mo sa kusina.
ikaw ang nakasagasa kay Sito? Mommy, I was drunk that time. Hindi ko sinasadya na maka-aksidente ng tao. At sinong may sabi sa'yo na pwede ka maglasing? Ang dami mo palang ginagawa na hindi namin alam ng papa mo. Mommy, please, huwag niyo na kapagalitan today. Walang magagawa yung paninisi niyo. Ang kailangan ko, tulong niyo. Tulong niyo to stop that old woman from telling Angkong and Tita Ivy the truth. Please, please, Mommy. Ayoko makulong. Please help me. Help me. Please. Anong ibig sabihin nito? Teka muna, anong ibig sabihin nito? Bakit pati ikaw may dalang gamit? Nay, patawarin. Aalis ka na rin ba? Hindi ko pwedeng pabayaan si Rachel mag-isa. Karga di konsensyo kung may mangyaring masama sa anak namin. Walang hiya ka talaga? Walang hiya ka talaga? Walang hiya ka talaga? Nay! Ha? Tinubuan ka na ng sungay dahil sa babaeng yan? Nay, sana naman intindihin niyo muna yung kalagayan ko, di ba? Nay, may sarili na akong pamilya. Hindi ba pwede pumasok yun sa utak mo? Hindi! Hindi! Hindi pwede! Hindi ko matanggap dahil hindi ka tanggap-tanggap. Mas pipiliin mo pa yung babaeng yan kaysa sa amin ng kapatid mo. Kung alam ko lang na aabot sa ganito, sana hindi na kita pinalaki. Sana pinabayaan na lang kita! Nay, patawarin niyo. Huwag mo akong hawakan. Hindi na kita kailangan dito. Lumayas ka na. Sige, alas na kayong dalawa. Sumama ka na dyan sa asawa mo. Sige na! Sumama ka na sa asawa mong walang kwenta. Layas! Tama na po. Wala ka rin niya, mga Martin. Pasensya na ho kayo, ha. Wala na kasi ako ibang matakbuhan, hindi si Puloy. Ano ka ba naman? Hindi ka naman namin tinatratong iba. Apo din naman ang trato ko sa'yo. Ka na mahihiya. Hanggang kailan ba gusto niyong tumira dito mag-asawa? Sa amin, walang problema, Junior. Hindi ka naman iba. Maraming salamat. Alam mo, isa lang ang kondisyon ko. Ano ho yan, Lola Virginia? Yun. Yung Lola Virginia. Naaalibadbaran ako eh. Pwede ba tawagin mo akong Lola Inyang? Mas komportable ako dun eh. Maraming salamat po, Lola Inya. Ano ba itong mga batang to? Huwag ka na nga iiyak. Kang iiyak. Ha? Napakadrama. Ikaw, kalalaki mong taon, drama mo. Kaya nga drama, ha? Alam mo, talagang ganyan. Nagkakaroon tayo ng problema sa mga kamag-anak natin. Pero pasasaan ba at naaayos din ang lahat. Tama? Oo, salamat ho. Lalain niyan. Napakawalang hiya talaga ng kapatid mo. Talagang tinubuan na rin siya ng sungay dahil sa babaeng yun. Kung nakaya tayong talikuran at itakwil bilang pamilya. Nay, patawarin niyo na po si Kuya tsaka si Ate Rachel. Papalikin niyo na sila dito. Patirahin niyo na sila dito, Nay. Wala na nga si Tatay, pati pa naman sila, wala na rin. Gigi, kung nakaya akong itakwil ang kuya mo bilang nanay niya, kayang-kaya ko rin siyang itakwil bilang anak ko. Nay, huwag niyo pong itakwil si Kuya, Nay. Kahit anong mangyari, kapatid ko pa rin po Hindi siya. na, Gigi. Simula ngayong araw na ito, tayong dalawa na lang. Nay. Tayo na lang ang pamilya. Naiintindihan mo ako? Hindi ko
ko maintindihan kung bakit nagawa sa atin ang kuya mo to. Rachel, yun nga, pagpasensyahan niyo na yung dating kwarto niya ate, ah. Simula kasi nung kinasulo siya na di na tumira dito, medyo di na nililinis at saka medyo may amoy na. Tol, okay na yan. Susi pa ba kami? Salamat. Tuloy, salamat ha. Okay na kami dito ni June. Okay lang, Rach. Sino pa ba magtatulungan, di ba? Tayo lang din naman magkakaibigan, eh. Sige, kung may kailangan kayo, dito lang ako, tsaka kung nagugutom kayo, may pagkain dito sa kusina, ha? Tol, salamat ha. Kunin mo, Tol. Sige, ako na kayo. June. Bilis ang pangyayari na. Kanina lang, inaako ko si nanay dahil sa pag-iyak niya. Kumurap lang ako, napalayas tayo agad. Natagtad pa ng mura eh. Pasensya ka na ha. Pati ikaw nadadamay ka sa galit ng nanay mo sa akin. Rachel, ka na naman eh. Sabi ko, wala ka naman. Dapat ikasorry, di ba? Mag-asawa na tayo. Kung mag-asawa, hindi nag-iiwanan. Kung paparusahan ka nila, di parusahan din ako. Basta hindi kita iwanan mag-isa. Napakabait mo talaga sa akin, no? Hindi ko malalampasan lahat ng nangyayaring to kung wala ka sa tabi ko. Rachel, kahit ito naman mangyari, hindi kita iwanan. Ngayon ko lang naranasan yung pahalagahan ng ganito. This is all new to me. Sobrang sarap pala sa pakiramdam, no? Kapag mayroong isang tao na sobrang nagpapahalaga sa'yo. June, wag mo akong iiwan, ha? Please, stay with me. Hindi kita iwanan, Rachel. Yun yung pangako ko sa'yo nung kaya saan tayo, di ba? Dito lang ako sa tabi mo. Palagi. Oh! Flor, anong ginagawa mo dito? Ba't hindi ka pa natutulog? May sasabihin ka ba? May sasabihin nga po sana ako sa inyo. Oh, ano yun? Tungkol po dun sa pamangkin niyo, si Miss Phoebe po. Oh, anong tungkol kay Phoebe? Sasabihin mo sa akin. Si Miss Phoebe po kasi ang ano? Si Phoebe ang inassign ni Papa para mag-check ng mga bagong darating na equipment bukas sa warehouse. That's if you're not feeling well, Ivy, from kanina. I'm okay. Ako lang gagawa ng tomorrow. Huwag mo nang abalahin si Phoebe. Well, excuse me. Aray, Ma'am Cynthia, aray ko nasasaktan po. Talagang masasaktan ka kapag hindi mo sinara yung bibig mo. Ma'am, maawa naman kayo sa kapatid niyo. Huwag niyo naman po siyang pagdusahin sa kasalanang hindi naman po niya ginawa. Ah, so dapat pala maawa ako kay Ivy at hindi ako maawa sa sarili kong anak? Ma'am, wala naman pong lihim na hindi nabubunyag, ma'am. Lalabas at lalabas din naman po yung katotohanan kahit hindi po ako magsabi, ma'am. Wala naman talagang katotohanan na lalabas kung tatahimik lang ikaw at mga kasama mo, muchacha. Hindi ko po maipapangako yan sa inyo, ma'am. Subukan mo. Subukan mong magsumbong at yung mga kasama mo. Bago makulong ang anak ko, mabubulok muna kayo sa kulungan. Dali niyo hanapan ang kaso, lalo na ikaw. Akala mo, hindi ko alam na ikaw ang pumatay sa asawa mo noon sa probinsya. Grabe, makakapatay ka dahil sa selos. At kung hindi lang naawa ang mama sa'yo, at itinago ka dito sa Maynila,
Siguro, sa kulungan ka na tumanda. Ma'am Cynthia. Ngayon, kung isasara mo lang yung bunganga mo, walang mauungkat na kaso. Bibigyan pa kita ng malaking halaga, kapalit ng katahimikan mo. Yun lang ba talaga gusto mo sabihin sa akin kanina tungkol kay Phoebe o kasi parang may iba ka pang gusto mong sabihin sa akin tungkol sa kanya eh? Wala na po, ma'am. Yun lang po talaga yung sasabihin ko tungkol sa pamangkin niyo. May uutos pa po kayo. Matutulog na po ako. Wala na. Sige. Sige po, ma'am. Uy! Anong ginagawa mo? Ako na dyan. Ano ka ba? Aga-aga mong nagising ah. Ikaw na nagluto nito? Good morning po. Sige po, saglit lang po. May hahanguin lang ako na isa. Ay, teka muna. Ako na doon. Ano ka ba? Bisita ka dito eh. Bisita ka ng apo ko. Lola Inyang, hindi po kami bisita dito. Ako na po. Hindi. Gumaya ka na. Sige na. Gumaya ka na. May pasok ka pa eh. Sige po. Ako nang bahala rito. Tatapusin ko lang po yung kape. Sige na. Jun, ito na yung kape mo. Mainit. Salamat. Nakakanong naman, no? Napakaswerte naman itong kaibigan ko. Laging alaga ng asawa. Gusto mo ba ng kape? Pagtitimpla kita. Ay, hindi. Joke lang, Rish. Alam mo namang masaya na akong nakikitang masayang kaibigan ko. Daig ko pa yan eh. Daig ko pa yung uminom ng imported na tsokolate. Hindi ako na talaga. Sige, mag-aayos lang ako. Salamat ulit, ha? Tol, kung nagbubunga na yung paghihirap ko kay Rachel, ha? Nung ilib na sa'yo, Brad. Hindi rin. Matagal pang nangyayari. Ha? Ayaw mo ba? Siyempre, Tol, gusto. Eh, sa dami ng problema namin, mukhang malabo pang mangyari. Hindi, malapit na yan. Nararamdaman ko malapit na talaga yan. Hindi naman yung iniisip ko, eh. Kumusta kayo si Nanay at si Gigi, no? Uy, Tol. Di ba natin i-intend si Rachel? Tasabay yun. Antayin na natin. Oh. Bakit na naman? Wala, naisip ko lang buhay namin ni Rachel. Naiyahan na ako sa kanya. Tara mo kung saan ko siya tinitira. E paano pag lumabas pa yung baby namin? Tsaka Tol, yung pagka-sideline ko naman sa palaisdaan ni Mang Berting, hindi naman sapat yun pag lumabas yung bata, eh. Gatas lang, Tol. Kulang-kulang na ko yun. Kailangan kong kahanap ng trabaho malaki-laki yung kita. Oh, eh ano plano mo? Hinto ka na sa pag-aaral. Tatrabaho ka na lang. Tol, di naman ako pwedeng tumigil sa pag-aaral, eh. Sige, sabihin mo sa akin, anong magandang trabaho mo makukuha ko pag di ako nagtapos? Anong buhay mabibigay ko sa mag-ina ko? Ang dapat kong gawin ngayon, magdoble sipag. Kailangan dumoble yung kita ko. Nay. Nay, patawarin mo na ako. Hindi ko naman gusto yung... Bitiwan mo ako. Alam mo, ikaw, bata ka, napakatigas talaga ng ulo mo. Akala mo ba, ikaw lang ang nahihirapan sa lahat ng mga nangyayari ngayon? Ako rin, nahihirapan.
Nahihirapan ako dahil nanay mo ko eh. Nay, nanay ko, patawarin mo naman na kami ni Rachel, please. Nay, hindi ko kayang nagagalit kasi sa akin ng ganito, Nay. Naiintindihan mo ba sinasabi ko sa'yo? Mapapatawad kita, bakit hindi? Sinong nanay ang makakatiis sa kanyang sariling anak? Pero hindi ko makakayang nandito yung babaeng yan sa loob ng pamamahay ko. At lalong hindi ko siya matatanggap na asawa mo. Hindi naman eh. Ano? Magdesisyon ka. Dahil naman, ang hirap naman kasi ng pinapagawa mo. Kailangan ko ba talaga mamili sa inyong dalawa? Oo, kailangan na! Dahil nakapag-desisyon na ako. Kailangan mamili ka sa amin. Mamili ka sa amin ng asawa mo. Ako? O yung hayop na asawa mo? Ikaw talaga? Ikaw manang-mana ka doon sa tiya mong kriminal, ha? Hindi ko sila pwedeng tanggihang tumira rito. Eh kung tinanggihan ko sila, di para ko na rin tinanggihan ng mahal na birhen. Diba, nung naghahanap sila ng masisilungan noon at... Yun ho ang malaking kasalanan. Yung ikumpara niyo ho yung ina ng Diyos, doon ho sa impact ng babae na yun na lahi ni Satanas. Ay naku, dyan na nga ho kayo. Handa akong tulungan ka para sumulong ang kaso ng asawa mo sa korte. Handa akong tulungan ka para makulong yung taong pumatay sa asawa mo. Sa wakas mananahimik na rin ang tatay mo. Matatahimik na rin ang kaluluwa ng tatay mo, anak. May warrant of arrest po kami para sa inyo sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Ay, Bitan, may dalaw ka. Sino? Papa ko ba yan? Ako.